Magandang araw! Another day, another buhay, at another luto serye na naman ang ating gagawin. At for today's luto serye ay ito at magluluto nga na tayo dito ng isaw ng manok na sinisig. Ito nga, nagluto na muna ako ng sinaing para habang naglilinis nga tayo nitong isaw ng manok ay nakasalang na yung sinaing. At syempre, bago nga ang lahat, kailangan lang natin yan muna hugasan ng mabuti. At nung mahugasan ko na nga ng mabuti ito at sinimulan ko nang gupitin, gunting na nga lang ang ginamit ko para mas mabilis matapos itong aking paghihiwa. Natapos ko na nga hiwain yung mga isaw, kaya ito at nagsalang na nga ako ng kawali. Nakuha na nga rin ako ng 3 piraso nga nitong mga sibuyas. Mainit na nga itong kawali, kaya ito at naglagay na rin ako ng mantika. Nung uminit naman yung mantika, ito, inilagay ko na rin itong mga isaw, tapos hahalo-haluin ko lang din ng konti at isasangkot siya nga natin yan na mabuti. Medyo matagal lang din talaga ang pagsasangkot siya nga nito dahil kailangan nga natin yan i-toasted at kailangan yung talagang tuyong-tuyo siya sa mantika. Ayan, at hindi ka naman halata, napakalakas kong maghalo. Talagang umuuga na yung kawali. Gigil na gigil yard. At ito nga sa point nga na yan ay, wow, naka-English, charis. Medyo toasted na nga yung mga isaw, kaya naglagay na nga ako ng asin na pampalasa. Maglalagay na rin ako ng paminta. At hindi ko nga na-record, naglagay nga din ako dyan ng betchin. At pagkatapos ay hinalo-halo ko nga lang din yan. At ito, mamaya-maya nga lang, ito, toasted na nga itong ating mga isaw. Kaya ayan, at ginigilid ko na lang muna para maigisa ko rin itong mga sibuyas. Nang maigilid ko na nga yung mga isaw, ito, at inilagay ko na nga itong mga sibuyas. Yung mga ibang nagsisisig nga ay hindi nagginigisa itong sibuyas. Pero ako, ito, igigisa ko lang para medyo matanggal din yung kaunting anghang itong sibuyas. Hahalo-haluin lang natin hanggang sa tuluyan na nga magisa itong ating sibuyas. At nanggisado na nga itong sibuyas, ito, at hinalo ko lang nga para mag-combine na yung ating sibuyas at saka yung isaw. Ito, at mamaya-maya lang ay combine na nga itong ating mga isaw at saka itong ating sibuyas. Kaya ito, at nagdagdag ako ng konting siling pula para may dagdag na rin na konting anghang. Kung gusto nyo nga ng mas maanghang pa ay pwede nyo lang din yan dagdagan. Pero ako nga, dahil may mga bata nga akong kasama, ay hindi po pwedeng maanghang sa amin dahil takot na takot din yung mga bata sa maanghang. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, matikman lang nila ng konting anghang na ano ay talagang hindi na nila kakainin yan. At ayan, sa punto nga na yan ay po pwede na nating haguin yan ating mga sisig. O ayan, at agad-agad ay nagsat. Ayan nga, isa-isa ko na nga din kinukuha dyan yung mga silid para mailagay ko na at mamaya matanggal na rin. Delikado nga yan at baka maisubo pa ng mga bata, hindi nila mapansin. Kaya ayan, at iniisa-isa ko na talaga tinatanggal. At ayan, ready to serve na nga itong ating sisig isaw ng manok. At diba ayan, at nagawan nga natin ng paraan na maging extra special nga itong isaw ng manok. At hanggang dito na lang muna mga kananay. Salamat sa inyong panonood at huwag nyo kakalimutan mag-like at subscribe. I-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page na Buhay Nanay. Nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoon.